Bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plano ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful! How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang maalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz.
Pilipinas ang oras, 8 minuto makalipas sa langases ng hapon. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon Pilipinas. Araw na po ng Huwebes, Thursday na, June 18, 2026. Samahan niyo po kami hanggang alas 4 ng hapon dito po sa DZRH Public Service Hour. Minus pa rin ang ating Wonder Woman na pauwi na galing dyan sa Mindanao. Kami po muna inyong mga kasama. Ito po si Wina Pearl Hesoro. At ako naman po si Jackie Resho. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. maganda at mainit na hapon, mga kababayan. Mainit, no? Nakikita ko yung araw sa labas parang dito nga din mainit nga. Ayusin nga lang natin ng kaunti. Pero bukod sa mainit, meron tayong makakausap ngayong hapon. Dahil kahapon nga partner, naglabas ng paalala ang Scam Watch Pilipinas patungkol nga dito sa kumakalat online may kumakalat online. Ito daw tinatawag nilang Father's Day Ayuda to Father's Day Budol. Grabe naman yun. Diba, parang may nagpo-post online, tapos kailangan mong magganto yan, kailangan mong gumanyan, parang hihingan ka ng OTP. Binabanggit sa'yo na ayuda daw yan para daw sa Father's Day. Mag-i-encode ka ng mga information mo, kumbaga, no? Yan. Para makakuha ka kuno ng ayuda. Oo. Nako, at ang ayuda na matatanggap ay 3,000 mula sa ginagamit pa ang pangalan ng DSWD. DSWD yan. Nako po. 3,000 pesos daw yan. May peking website silang ginagamit, partner. Mamaya tatalakayin natin yan. Kasama natin mamaya ang co-convener ng Scam Watch Pilipinas na si Sir Josel de Guzman. Pero bukod dyan, partner, binabantayan pa rin natin itong low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Low chance pa rin ba? O kanina ay medium chance, pero ngayon ay makikibalita tayo sa DOST Pag-asa kung kamusta na nga po ang kalagayan nitong binabantayan nating low pressure area. Father's Day pa naman sa linggo. Uulanin ba? Kung kailan Father's Day, yun ang inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility itong bagyo. Mga Father's Day, so mga nasa labas pa yan, celebrate ng ating mga kababayan, baka naman umulan. So, yun nga, siguraduhin na natin kung uulan ba o magiging maaraw. Pero just the same, magdala na po tayo ng mga panangga sa ulan, maging sa init, no? Magdala tayo ng payong. True. At kanina nga, partner, as of 8 a.m. pa ito yung huling advisory or update ng ating DOST Pag-asa. Mayroon pa ring medium chance na maging bagyo itong low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero ngayon tayo makikibalita sa DOST Pag-asa
Pero bukod dyan, alam mo, kahit na nga mainit, kahit na may LPA, mainit pa rin, di ba? Sana nga wag na siyang mag-develop as a bagyo. Dahil nga sa init. Tapos, kanina nga umaga din, meron ding naganap na nationwide earthquake drill. Oo, di ba? ito na yung ikalawang nationwide earthquake drill. Para nga paghahanda na rin. Kasunod nga ng malakas na lindol doon sa Mindanao, mas maigi na nga rin. Gaya nga ng sinasabi na rin natin nung isang araw at kahapon, mas magandang handa tayo. Oo. Sa anumang sakuna at kalamidad. Ayan nga. Iba't ibang ahensya nga partner ang nakilahok dyan. Ahensya ng gobyerno at lokal na mga pamahalaan sa inilungsad nga second quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Kayong araw po yan, kaninang umaga. Sa pangunguna po ng Office of the Civil Defense at NDRRMC, kasabay ding nag-dock, cover and hold ang mga kawani ng NBI, NIA at iba't ibang eskwelahan at pribadong establishmento gaya ng isang mall sa Maynila. Una nang binigyang diin ni FIVOX Director Teresito Bacolcol ang kahalagahan po ng mga naturang earthquake drill kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Pero partner, dakuan muna natin ang DOST Pag-asa. Alamin muna natin ang lagay ng ating panahon ngayong Thursday afternoon. Nasa linya na natin si Miss Lori de la Cruz ng DOST Pag-asa. Miss Lori, magandang hapon po sa inyo. Yes po, magandang hapon sa lahat ng ating mga kababayan. Patuloy pa rin na nakakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na pagpapawirin ang malaking bahagi ng ating bansa. At mababa ang chance ng malawakang pag-ulan liban sa mga localized thunderstorms. At sa kasalukuyan, easterlies ang umiiral na weather system. So kaya nga po medyo may kainitan at maalinsangan ng ating panahon. Samantala, meron tayong LPA na minomonitor sa labas ng ating area of responsibility. Huling nakita sa layong 2,430 km silangan ng Eastern Visayas. At maaari po itong pumasok ng ating PAR by Saturday or Sunday. And once na nag-enter po yan ng ating PAR, papangalanan po natin si Bagyong Francisco. Sa ngayon, ang nakikita nating epekto nito ay pwede po itong maghatak o mag-enhance ng habagat, although hindi naman na posibleng mag-landfall o lumapit pa sa anong bahagi ng ating kalupaan. Yan ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz. Maraming salamat Ma'am Lori de la Cruz mula po sa DOST Pag-asa. Tayo po muna yung maghanap buhay. Pilipinas ang oras, 3:16 ng umaga. Ang oras na yan ay... Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful! Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at orihinal. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful! Hello, Washi! Laundry day na naman!
Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. (3:21) na po ng hapon. Sa punto pong ito, atin na pong dakuan ang ating makakapanayam ngayong Thursday afternoon. Walang iba po kundi si Sir Josel de Guzman, ang co-convener po ng Scam Watch Pilipinas. Magandang hapon, Sir Josel. Magandang hapon, Miss P. At magandang hapon sa inyong lahat. Salamat po sa pag-imbita sa Scam Watch. Sana po makatulong po tayo. Opo, si Jackie po ito, Sir Josel at si Wina. Good afternoon po. Okay. Okay. Miss Jackie. Sir Josel, eto na nga, meron na namang kumakalat online patungkol na naman dito sa mga ayuda-ayuda na naman. Father's Day ayuda, kumbaga tawagin nila. Sir, ano po ba ito? Medyo bago kasi yung distribution. Kasi di ba, bago ko ipaliwanag ko ngayon to, papaliwanag ko muna yung mga usual scam na natatanggap natin dito sa Pilipinas. So karamihan naman dito, text scam lahat. Phishing scam siya, meaning may link. Yung link na yon, lalagyan ng content. So pag sinabi mong content, pwede yan magpanggap ng bangko, pwede yan magpanggap ng telco, government agency, katulad ng LTO, di ba? Tapos, mananakot yan, magbibigay ng reward. Tapos, i-distribute yan usually sa SMS or sa social media, di ba? Pero ito kasi medyo kakaiba dahil ang kadalasang natatanggap nating mga text scam or SMS scam, nanggagaling ito sa mga numerong hindi natin kakilala, or kung yung spoofing scam, ginagaya niya yung mga lehitimong kumpanya, ahensya ng gobyerno, tapos magpapadala ng link. So alam mo kaagad na kapag may link, alam mong scam. Kaya lang ito kasi, pag yung link na yon pinadala mo sa halimbawa messaging app,
katulad ng FB Messenger, ang unang lalabas, itong art card na nakikita nyo. So, ang laki-laki ng logo ng DSWD, nandyan yung logo ng GCash, Father's Day Ayuda, may presyo, may amount, di ba? Nandyan yung 3,000 for every Filipino. Pag bumaba ka pa dyan, makikita mo kung ilan na raw yung nakatanggap kunwari ng ayuda. Yung huling tingin namin dyan, nasa 12,000. Ang dami na. Pag sinend mo ito sa link, bago ka kasi dito, yung instruction, pag kinlik mo yung get, ang sasabihin nila, ipadala mo yung link na to sa at least 5 kaibigan o kamag-anak mo. 5 hanggang 10. So, pag ikaw kasi yung nagpadala ng link sa kaibigan mo, ang iisipin mo, lehitimo siya. Kasi galing siya sa iyo eh. 'Di ba? Lalo na sa mga hindi pa talaga medyo Techie. techie na hindi maka-identify kung ano yung scam. So kaya kami naglabas ng advisory kasi yung dati hindi natin kakilala, 'di ba? Kahit sa Viber 'yan, yung mga hello po, hi po, hindi natin kakilala kahit may mga pangalan na natretrato. Pero pag nanggaling halimbawa kay Jackie, pinadala niya kay Wina, baka totoo to, 'di ba? So dito po, pinag-iingat po natin, huwag niyo pong i-click yung link kasi pag kinlik mo yung link na yan, ang unang gagawin niya, hihingan niya yung mobile number mo, syempre kasama na doon yung GCash account mo, di ba? And then, hihingan ka ng verification code. Pag binigay mo yung verification code mo, binibigyan mo na sila ng access sa GCash account mo. Kasi, phishing nga ito, yung verification code na yon usually 4 to 6 digits yan. Ito na yung OTP. So, hindi nila sinasabi na OTP yon. Kung hindi verification code, na ikaw talaga yung nagme-may-ari ng GCash account na yon. So, ganun nila pinapaikot, di ba? So, kaya nagbibigay tayo ng babala, lalong-lalo na ngayong Father's Day, na kapag nakatanggap po kayo ng kahit anong link ngayon, kahit maski kakilala nyo pa, huwag nyo po kaagad itong ikiklik. So, gamitin na po natin yung attitude, di ba? Isnabin na po natin kapag alam yung may link, di ba? O kaya kung galing sa kaibigan nyo, magduda kayo, di ba? Magdamot din kayo ng mga personal information, huwag kayong basta-basta mamimigay ng information. Eto pa po, ang tatandaan po natin, yung mga ayuda na yan, predetermined na yan, meaning alam na ng DSWD kung sino yung bibigyan nila. May mga listahan na yan eh. So, hindi po yan pinamimigay in public. Kasi ang nakasulat dito, pag binasa mo, for every Filipino, di ba? At yung amount dito na 3,000, hindi siya ganun kalakihan. So, hindi siya nakakapagduda. Yung mga ibang tao kasi, pag nakakita lang ng logo ng government agency, katulad ng DSWD or ng GCash, ang isipin nila, totoo na. Di ba? Kapag nag-click ka kasi, at pag nag-share ka kasi ng link sa Facebook Messenger, lalabas ka agad dito. Ito kagad yung una mong makikita. Kaya po pinag-iingat po natin yung ating mga kababayan na kapag may nakita kayong ganito, since na hindi naman po kayo biktima pa, ang una nyo pong gawin, screenshot nyo po to. Ang kailangan po kasi yung link, punta po kayo sa eGov app, punta po kayo dun sa e-report at ipadala nyo po yung screenshot para po makapunta po ito sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Nakikipag-ugnayan na rin po kami sa CICC kay Yusek Aboy Paraiso para ma-block na po yung link na to. At kapag meron pa po kayo na encounter, kasi baka hindi lang itong link na to yung ginagamit, di ba? So maraming mga website address yan. So yun po yung binabantayan natin ngayon. Nakakatakot po kasi ako mismo, pag iyan lang yung nakita ko, makikita ko yung DSWD, yung logo ng DSWD. Mukha siyang legit. Oo. So parang ang dali na kahit ako na may alam ako sa mga ganyan na scam, ako medyo mapapaniwala pa ako. Paano pa po yung kumbaga nga hindi tech savvy, hindi techy. Tsaka lalo na yung mga kababayan natin na kahit papano sa ngayon ay kailangan nila ng pera. Kaya parang mapapaisip sila na ano kaya, i-click ko kaya to? Parang ganun. So yun yung... naku, pag kinlik nyo po yan, naku, ingat po tayo. Yun na po yun. Kaya medyo napakadelikado. At tatandaan po ninyo, hindi po magbibigay ng communications, okay, na basta-basta lang yung DSWD, kahit din po yung mga private sector, kahit anong government agencies, gumagamit po yan ng proper channels at ang una niyong titingnan yung website address.
dahil hindi naman po DSWD yung nakalagay dyan. At hindi rin naman po GCash. Kaya pag ganyan po, i-report na po natin yon para maipablock natin, di po ba, yung punta po tayo sa EGOVAP or punta po tayo sa Scam Vault Facebook group. Doon po, kaya po nating i-request. Kasi ang kailangan namin, pag nagre-report kayo, yung mobile number, in this case, kailangan po natin yung URL. At yung isa pa rito, hindi na namin matrace kung kanino siya nag-originate kasi nga pasa-pasa siya. So hindi naman siya forward lang eh. Talagang kung sino man yung una nagpadala, hindi na namin makita yung messenger account na yan. Parang ipasa mo to sa 5 katao. Parang naging pyramid scheme. Oo. Tapos, Sir Josel, nabanggit niyo po kanina na parang marami nang naka-access nito. Meron na po ba, Sir, tayong datos kung ilan na po ang nag-report na sila ay nabiktima po nitong ayuda scam nila? Well, actually, yung nakaka-proud lang na yung mga nagpo-forward sa amin nito, kaya pino-forward sa amin kasi alam nilang scam. So may mga software naman yung mga na-encounter natin, alam nilang scam. Kung yung nag-report man po, yung nabiktima po nito, wala pa po tayong datos kasi ang unang tatawagan nito GCash eh. So makikipag-ugnayan po tayo sa kanila or yung sa 1326 yung National Anti-Scam Hotline. But so far po sa amin, wala pa po namang nakaka-click. Ang marami po nating natatanggap nagsasabi sa amin na natatanggap nila ito. Kaya medyo nag-worry kami. Alright, Sir Josel. Ang tanong ko lang naman, paano po kung baga na-click na itong link? Ano po ba yung medyo mag-worry na, medyo magpapanik. Ano po ba yung dapat gawin? Kung baga, na-click ko yung link. Yung link, ang gawin niyo po, pag na-click niyo na po yung link, wala namang mangyayari kasi hindi man naman to yung malware type of link. Kasi yung mga iba, pag click mo yung link, magda-download ka agad ng malware sa device mo yan. Itong aspetong to, kailangan mo munang mag-sign ng form. Di ba? So, ihingan sa yung number mo, yung account mo, yung pangalan mo. So, in other words, nagbibigay ka ng mga personal information. So, tatandaan nyo lang po, any form of transaction, kahit po, let's say, may bagyo, yung mga e-wallet account katulad po ng GCash, hindi naman po yan magme-message sa inyo eh. Sasabihin lang niya, pupunta kayo sa app kasi dapat lahat ng financial transaction sa app, hindi po sa website. Kasi mas vulnerable po yung mga websites ngayon. So, at yung OTP, yung mga verification code, hindi po yan dapat tinetext, hindi po yan dapat pinapadala sa mga messages. At kung may tumawag man po sa inyo, huwag niyo pong ibibigay. Ginagamit lang po yung 4 to 6 digit na OTP sa mga applications. So hindi po siya valid sa ibang pamamaraan. Kasi security mo yun eh. Kaya sa app lang siya po pwede. Yung sa mga ganyan nga po na scam, ano po ba yung usual na palatandaan para masabi nga po talaga na peke po yung isang cash assistance link o social media post? Unang-una, ang una mong tanong ba't ka nakakatanggap? Hindi ba? Parang ang tatandaan po natin, lahat po ng mga pagtulong ng gobyerno, may listahan na po yan. So, hindi po sila nag-a-announce po in public. Magkakagulo po yan. Hindi po ba? So, hindi po ginagawa ng DSWD yan. Lalong-lalong hindi po ginagawa ng private sector yan. So, any form of ayuda na natanggap mo sa message na makakatanggap ka ng ayuda, at tratuhin na po nating scam yun. Okay? Tratuhin na po nating scam yun. So, meron po silang paraan para makontak kayo, hindi po sa ganitong mga klaseng link na kailangan mo mag-register sa isang website. So usually yan, may mga proper coordination na yan, may mga proseso na yan. Pero hindi po yan basta-basta fino-forward ng kaibigan mo, hindi po ba? So yun po. Para na lang din po Usually kino-coordinate sa barangay yan. Opo. Yes po. Ano naman po, para lang din po sa kaalaman ng publiko, ano po ba yung karaniwan na hinihingi nitong mga scam na personal information? Ano po ba yung dapat namin tandaan na pag ito na yung tinanong, scam to? Okay. Unang-una, tatandaan natin, hindi po kayo, kapag naka-receive po kayo ng ganito, hindi po kayo tina-target. Kasi random po lahat ng mga
yung mga scam eh. So unang-una po, kapag hiningi na po yung any form of information, tatandaan nyo, magbibigay lang kayo ng personal information kapag kayo yung tumawag sa bangko, kapag kayo yung nagko-coordinate, kapag kayo yung kumokontak. Pero kapag sila yung nagpadala ng message, sila yung tumawag at humihingi ng number 1 as basic. Hinihingi yung pangalan mo, hinihingi yung mobile number mo, hinihingi yung email address mo, any type of personal information. Tratuhin na po nating scam yon. Basta may hiningi, anong pangalan mo? Ay, dapat ikaw tumawag, kilala mo na dapat ako, di ba? Tapos dapat ma-verify mo pa na ano yung totoong pangalan ko. At the same time, kung pinadala man yan sa SMS nyo, natural, alam na nila yung number mo. But since na hindi naman perfect yung coordination ng pagpapadala ng numero, malalaman mo rin na hindi rin nila alam kung kanino nila pinadalhan. So may mga ganun pa rin mga loophole. So dapat po, yun lang, kapag may hiningi na sa inyo. At yung isa pa, eto, tinatakot ka, ito yung babantayan nyo. Karaniwan sa mga text at messaging scam, tatakutin ka. Kung bangko man yan, mag-expire na yung Account, password card, mo. oo. Kailangan mong i-renew. Kung telco man yan, katulad na nangyayari kay Globe, yung pinakasikat na spoofing scam, mag-expire na yung rewards mo. Sa Meralco, mapuputulan ka ng ilaw. Sa LTO, nakatanggap ka ng NCAP, may NCAP violation Oo, ka. may I-click mo violation. kung yung link mo. Actually, maikwento ko lang po, no, Sir Josel. May nakatanggap ako ng LTO na ganyan na meron daw akong violation. Ang tanong ko, paano ako nagka-violation? Wala akong lisensya at wala akong kotse. Yun yung unang-unang doon di ba? Noong 2024, nung una pong nauso yung spoofing scam na yan, suspended pa po noon yung NCAP. Okay, so suspended. May mga tumawag po sa National Anti-Scam Hotline natin. Mga mid-2024. Siguro mga 5 yon, na-scam sila. Kasi kinlik nga nila yung LTO na NCAP. Ang problema, parang ikaw yon, hindi sila marunong magmaneho at wala silang kotse, pero kinlik nila yung link. So pag ganyan po, isnabi na po natin, di po ba? Wag na po nating i-click yung link. Sir Josel, paano naman halimbawa, syempre parang may mga tao na pag may sinendan sila nitong link, tapos hindi naman nila sana ikiklik yung link na yon, pero accidentally naklik nila yung link. Halimbawa, nausog lang sila ng katabi nila, so naklik yung link, Sir Josel. Pag ganun, wala na talagang ibang chance na maibalik mo pa. Ito na po yung pagkakataon na talagang naiano na yung information or naiano na yung account. Dalawa kasing klase yan. Yung isang link, pag kinlik mo, kailangan mo mag-input ng username and password. So doon sila nagsisimula. Kaya nakaka-access sila. Pero hindi ba, let's say kung a-access nila yung, halimbawa, GCash account mo, hindi naman nila basta-basta ma-access yan kasi hihingi ng OTP yan. Kahit anong digital bank, hihingi ng OTP. Kapag hindi mo ginawa yun okay lang yun. Basta hindi ka nag-i-input. Yung nakakatakot lang dito, usually madalang itong mangyari sa mga mobile device pero nangyayari ito sa mga laptop. Pag nag-click ka ng link sa laptop or attachment, usually nada-downloadan ka na ng mga malware, so nati-take over na yung device mo or account mo. Usually sa laptop at PC. Pero kapag mobile, katulad ng ganito, basta wag po kayong mag-input ng mga personal information, especially wag kayong maglalagin or magre-register. Okay pa po kayo. Halimbawa, Sir Joseph, kung sakali man, para mapanatag ang loob mo, madugo lang to, kailangan nyo na pong palitan yung password nyo sa lahat. Pero paano po, Sir Josel, kapag ang nahack na sa'yo ay yung GCash account mo na, kinakailangan na ba, Sir Josel, na magbago ka na ng GCash account, i-delete mo na yung GCash account mo na yon, or may way pa para mapa-okay yung mo dating, masave mo pa yung dating GCash? Si GCash ngayon, pwede nyo pong itawag yan sa GCash, palitan nyo lang po yung password nyo, and then make sure po na i-register nyo yung device nyo sa mismong GCash para yun po yung recognized device niya. Yun yung number 1. Number 2, si GCash kasi ngayon, unti-unti na niyang tinatanggal yung OTP sa SMS. So, magkakaroon na siya ng in-device OTP.
So meaning kung hindi mo gamit yung telepono mo, hindi mo ma-access yung OTP kahit ipamigay mo pa sa iba. So pero yung hindi po pag nagpalit po kayo ng GCash, magpapalit kayo ng numero, so sayang. So ano na lang po, lagi lang po natin palitan yung mga password. At si GCash po, naglagay na rin po siya ng panibagong extra security. So para mabuksan nyo yung GCash nyo, lagyan nyo po siya ng biometrics bago mabuksan. So hindi kasi nagagaya yun di ba? Usually whether it's fingerprint or facial. yung facial recognition. So i-activate po natin lahat. At the same time, may MPIN naman po yan. So ngayon, doble-doble na nga, di ba? So pag let's say nag-access ka ng GCash mo at matagal mo nang hindi ginagamit, ang unang tatanungin sa iyo diyan yung password, yung MPIN mo, tapos padadala ka ng OTP. Tapos, ang gagawin pa rito, pwede mo ring access yung biometrics mo. Pero yung pinakamalakas po dyan, i-register niyo po yung device niyo sa GCash. Nandun naman po sa settings yun. Sir Josel, paano po pagka tawag nito? Pagka nawala na nila yung yung SIM card, may 'di ba meron pa rin pong ways para ma-retrieve mo yung account na yun doon sa SIM card na yun. Well, pati yung number mo pa, pwede mo namang ma-retrieve. Punta ka lang sa telco mo. Hindi ba? And then, naka-register naman sa iyo yan sa pangalan mo So, di ba may SIM card registration tayo? So, technically, may ownership ka na dun sa number na yon. Pero kung magpapalit kayo ng let's say, numero at gusto nyo pa rin yung GCash nyo, usually naman nalilink. Subukan nyo pong, may mga tao kasi na isa o dalawa yung mobile number. Di ba? And then, kahit na dalawa yung mobile number, isa lang naman po yung nagmamay-ari. So, nililink nila yung dalawang GCash. So, kung may 500 ka sa kabila, may 200 ka, makikita mo 700. Sir Josel, nabanggit mo kanina yung kailangan magpalit ng password. Naalala ko, binanggit mo din yan noon na kinakailangan talaga regular kang magpalit ng password. Pag sinabi nating regular, Sir Josel, ilang beses ba sa isang buwan o every week ba kailangan po natin magpalit ng password? Hindi naman every week. Basta ang number one tip dyan, make sure na hindi lahat ng account nyo pare-pareho yung password. Tapos number two, kung magpapalit kayo, dapat at least once a month. Once a month, okay na yung once a month. At yung mga app nyo naman kasi, yung mga digital bank nyo at yung e-wallet nyo, I think every 3 months, nire-remind kayo magpalit ng password. So, meron na rin may mga ganong hygiene. Wag po, yung iba kasi naiinis, nakakalimutan nila. Isulat nyo po, and then itago nyo sa baul or sa, di ba? Pero huwag nyo pong ilalagay sa mobile phone nyo yung mga password nyo. Kasi pag nanakaw yung phone nyo, ma-access na nila lahat. So, dapat isulat nyo po sa papel para hindi nyo po makalimutan. And then itago nyo po yung notebook na yon. Huwag nyo pong ilalagay password, di ba? Ibahin nyo. Ibahin nyo. So, saka usually din po, Sir Josel, yung password, wag yung affiliated sa'yo, kumbaga yung birthday mo, as much as possible, di ba? Ganyan yung random. Kasi mahuhulaan yung kapag birthday mo, birthday mo, ito yung password. Yung malakas na password, letters, numbers, and then symbols. Hindi ba? So, yun po yung malakas. Noong unang panahon, nung mga bago pa yung internet, ang pinaka-popular na password, God. Di ba? So yun yung pinaka-popular na password. So huwag niyo pong gagawin yon. At yung mga iba tinatamad na yung 1, 2, 3, 4, 5, 0, 0, 0. Yun po yung mabilis na ma-hack. So dapat diba? At para hindi kayo yung first boyfriend mo, pangalan ng first boyfriend mo na may, di ba, at anniversary na yun yung ilagay mo. Kasi wala nang mag-iisip na ilalagay mo yung ex mo yung password Ngayon na Sir Josel, alam na po namin na kailangan namin magpalit ng password at anong regularly password ang ilalagay namin, di ba? Tsaka wag din po siguro kasi may ilan po na naka-auto save, kumbaga, sa kanilang mga cellphone, sa kanilang mga computer, sa kanilang devices. As much as possible, wag po gagawin yun. Kasi mas madali nga naku, Diyos ko. Pag na-access na yung device mo, kuha lahat. Kuha lahat. Pero yung isang tip ko rito, whether it's Android or iPhone, yung mga financial apps, bank, e-wallet, lahat ng mga sensitive, ang recommendation ko dyan, lagyan nyo ng biometrics bago nyo ma-access.
So, kahit na magdoble-doble yung access nyo, di ba usually pag kinlik mo, bago ka makapasok sa app, maghihingi ng biometrics yan. Tapos ipapasok mo pa yung PIN mo. panibagong biometrics ulit, PIN mo para makapasok ka. Ayun. Yung pinakamagandang security rito, yung eGov, ang dami. Hindi ba? Kapag nag-login ka sa eGov, Oo nga. may biometrics na siya, may PIN pa siya, may OTP pa siya. So, ayun. Diba? O sige, Sir Josel, panghuli na po naming tanong. Sir, ano po bang inyong mensahe sa publiko po upang maging ligtas laban po sa mga online scam ngayon pong panahon na mabilisan na ang pagkalat po ng mga ito? Well, unang-una, ibabalik natin doon sa contra-scam attitude. 4 lang po yun, ang dali-dali, self-explanatory. Magdamot, pag po kayo mag-share ng personal information, magduda, pag too good to be true, pagdudahan nyo na, mangsna, pag hindi nyo kakilala, huwag nyo nang pansinin, utang na loob. At syempre, yung magsumbong sa 1326, may National Anti-Scam Hotline na tayo. At binabati ko po pala ng belated happy birthday ang pinakamagandang abogado, pinakamagaling na abogado ng DCRH na si Attorney Rina Seco. Happy birthday po sa inyong lahat. Ay, hasay-say lang pala, sorry. Happy birthday po. Thank you so much, Sir Josel. Sa susunod po ulit. Salamat po. Marami po kaming natutunan sa inyo. Thank you, Sir Josel. Ang nakausap po natin ngayon, si Sir Josel de Guzman, ang co-convener po ng Scamo Watch Pilipinas. Pilipinas ang oras, 3:45 ng hapon. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Pressure kasi di mawawala sa sports kahit sa buhay. Pero siguro kung paano mo rin take yung pressure, ano yung sasandalan mo, ano yung panghawakan mo, ano yung mga, siyempre may mga inspirasyon ka, motivation. So yun yung mga sinasandalan ko. Overwhelming, ang daming support, ang daming nagmamahal. Nakakataba ng puso talaga. Naging immature ako pero masabi ko, green flag. Hi guys, ako si Andre Caracut, a professional basketball player. Naglalaro para sa Rain or Shine. Abangan ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Andre Caracut. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa music, match of entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Walong minuto na lang po bago mag-alas 4 ng hapon. Tanggap po muna tayo ng balita. Grupo ng Bahaghari at Karapatan nagprotesta sa harap ng DOJ. Pagpapalaya sa LGBTQ political prisoners. Iginiit ang buong detalye sa report ni RH9 Tina Nolasco. Tina? Sanib-puwersang nagprotesta nga sa harap ng Department of Justice ngayong araw ang grupong Bahaghari at Karapatan upang kondenahin ang lumalalang serye ng state enforced attacks, diskriminasyon at karahasan laban sa mga miyembro ng LGBTQ+ community. Ayon kay Yel Teresa, National Spokesperson ng Bahaghari, hindi tunay na happy o masaya ang Pride Month kung marami sa kanilang mga kasamahan ang nakararanas ng panggigipit, terror tagging at mga gawa-gawang kaso dahil lamang sa pagtatanggol sa basic human rights. Partikular na iginiit ng grupo sa DOJ ang kagyat na pagpapalaya sa mga LGBTQ+ political prisoners na sina Alex Pacalda at Birdie Pungasi, mga PESOT organizers na aktibong isinusulong ang reformang agraryo bago tuluyang ipinakulong. Humihingi rin ng katarungan ang Bahaghari para sa mga pinaslang na LGBTQ+ activists na sina Kai Sorem, Maureen Santuyo at RJ Ledesma.
Sila ay kabilang sa 19 na biktima na umano'y namasaker sa Negros Occidental noong nakaraang Abril. Pangunahing target ng panawagan ng mga grupo ang tuluyang pagbuwag sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC na siyang itinuturo nilang utak sa likod ng red tagging at pagsupil sa lehitimong sentimiento ng mamamayan. Sigaw din ng mga ito na paigtingin ang laban kontra sa hate crimes at political killings. Kasabay nito, inanunsyo rin ng grupo na sa darating na June 26, muling dadagsaan nila sa mga lansangan ng LGBTQ+ community upang patunayan na ang Pride ay protesta, isang forma adila ng pakikibaka hindi lamang para sa sektor, kundi para sa nakabubuhay na sahod, regular na trabaho, lupa at batayang karapatan ng bawat Pilipino. Ito, si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Uy ha, umabot na po sa 24.8 million pesos ang pinagsamang loan ang naipahiram po sa higit 200 onion farmers sa Central at Northern Luzon sa ilalim po ng financing partnership ng Bank of the Philippine Islands, Direct Banco at Jollibee Group Foundation. Layunin po ng programa na palakasin ang access ng mga maliliit na magsasaka sa abot kayang pinansyal pong tulong upang mapaunlad ang produksyon na perang kikitain at oportunidad sa ilalim po ng Farmer Entrepreneurship Program. Ayon kay Bangko President Rod Mabiasen Jr., may mga requirement ang Farmer Financing Program, kabilang po ang edad 23 hanggang 67 years old. Walang masamang credit record at kasama po ng kooperatiba na supplier ng Jollibee Group. Samantala, target po ng dalawang organisasyon na palawakin pa ang programa sa iba pang probinsya at isamang ibang high-value crops sa mga susunod na proyekto. At naglabas ng paunang 362 million pesos na pondo ang Department of Budget o DBM, Budget and Management o DBM para sa rehabilitation sa mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon, gagamitin ang pondo sa pagkukumpuni ng mga nasirang gusali, kalsada, tulay at iba pang infrastruktura. Sa nabanggit na halaga, mapupunta sa General Santos City ang 100 million pesos, habang ang 140 million pesos ay para sa Sarangani at 122 million pesos sa South Cotabato. Nilinaw naman ng DBM na paunang ayuda pa lamang ito at may sapat pang pondo para sa patuloy na relief, rehabilitation at recovery efforts. Para naman po sa mga taga Maynila, deklarado pong holiday. Sa Hunyo 24, 2026 bilang special non-working holiday sa lungsod po yan ng Maynila para sa paggunita po ng founding anniversary nito. Ito po ay upang mabigyan ng pagkakataon ng mga residente na mag-enjoy at makilahok sa mga nakatakdang aktibidad ng lungsod para sa naturang selebrasyon. Sa pareho rin pong araw ay magbibigay rin si Manila Mayor Isko Moreno ng kanyang State of the City Address sa Quirino Grandstand. Kaya po sa mga taga Maynila, sana all walang pasok sa Hunyo 24. O kaya kung papasok man, may dagdag. At ito medyo masamang balita. Nagdeklara ng state of calamity ang pamahalaan ng Puerto Galera sa Oriental Mindoro dahil sa patuloy na lumalalang water shortage bunsod ng tagtuyot. Ayon kay Vice Mayor Rocky Ilagan, matagal nang umaasa ang bayan sa natural springs bilang pangunahing pinagmumulan ng tubig. Kaya nagtayo ang lokal na pamahalaan ng mga deep wells upang ibsan ang kakulangan ng supply. Pero matapos ang 3 taon, ang mga nasabing deep wells ay hindi na magamit dahil sa hindi na potable o ligtas ang kalidad ng tubig. Sa ngayon, isinailalim na sa rehabilitation ang 4 na deep wells at nagsagawa na rin ng survey ang GA Technical Consultant para makakita ng karagdagang lugar na pagmumulan ng supply ng tubig. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour.
Sa punto pong ito, tayo na po ay magpapaalam. Sa pangalan pa rin po ng ating Wonder Woman, Miss May Binauhan, kami po ang inyong nakasama. Ito po si Vina Pearl Hasoro. At ito naman po si Jackie Resho. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po, damdaming bayan tuloy. Susunod na po, programang Break Time nila kay Deo Macalma at ni Miss Thea Pachukerbus. Pilipinas ang oras, 2 minuto bago ang alas 4 ng hapon. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View.